Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ito na ho, Friday morning, June 5. Ito na yung programang pinalawak, pinalakas ang bagong Pambansang Sumbungan Bitag Helpdesk. Sa mga sumusubaybay po sa atin, simple lang po aking sasabihin, public service po kami, community service. Yung mga sumbong na ipinaabot po sa atin na napapabayaan na, gawa nga po ng medyo busy na po yung mga nasa itaas, natataranta na po siguro ang ating pamahalaan, kaguluhan dyan sa Senado, hindi na po natin papakialaman. Sa mga taong gusto ako magsalita patungkol doon sa mga kapatid ko, wala pa akong kinalaman sa kanila. So do not waste your time na ipopost kung ano yung galit ninyo, doon nyo po. Ang problema, nagpatay na po sila ng comment section yung dalawang kapatid ko. Ako po hindi. Kasi wala po akong, kumbaga, interest. Kung pag-uusapan pong politika, marami na pong mga magagaling na mga nagko-komento sa TikTok, sa YouTube, sa Facebook. Doon na lang po, hindi na po kami sasabay dyan. Sa katotohanan, araw-araw marami pong gumigising na maaga sa malalayong probinsya. Kung hindi nyo po alam, nagbiyahe pa po para lamang makaabot ang kanilang mga sumbong. Kanina lang, grupo po ng mga ito'y 100 nagaling pa po sa Pangasinan, sa ibang lugar, sa mga Visayas. Ano pong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin po niyan, napapabayaan po sila. Kasi matindi na po yung politika sa bansa po natin. Public service. Ang ipabitag mo ay public service. Doon po sa mga napapabayaan, hindi na pinakikinggan, wala na nakikinig dahil puro politika ang laman na mga social media natin, puro bashing, puro hate kasi dito po, kung titingnan po natin, ilan na po kaming interest sa politika. Ang sa amin lang, nakikita na namin kung anong nangyayari sa ibaba at epekto ng problema, kawawa naman po yung iba. Kung may kamag-anak po kayo na medyo dismayado na at napapabayaan na kasi nga nakatutok lahat sa larangan ng politika kung sino-sino, ilapit niyo po sa amin. We're more than willing na tumulong na kasi napapabayaan na po Whether sa DILG, sa DOLE, at yung iba pang mga DAR, yung mga ganung mga lupain, nandito na po So, simple lang po, Ang nag-iisang Pambansang Sumbungan, napapanood po sa IBC TV 13 Nationwide, CLTV 36. Mga taga-subaybay po ng Central Luzon, worldwide sa aming Bitag Official, napapanood po kami. So, sa aming platform po yan. So, madali po kaming mahanap. Wag na po kayong, kumbaga, sa social media, pwede na po. I-download nyo po siguro ang aming advertisement mamaya sa apps para na sa ganun, pasok agad kayo. Yun lang pong kasimpleng aming gustong gawin. So, eto na po, Umpisa na po yung investigahan. Eto na po, investigahan. At pakikipag-usap po sa mga taong gusto lamang sila'y marinig at matulungan. Gawa nga po ng kaguluhan na sa politika. Nag-iisang Pambansang Sumbungan, marunong pong makinig, marunong pong umunawa, at naaawat umaaksyon. Nag-iisang Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk, umpisa na! Mga sumbong ngayong araw sa Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Training Center para sa magsasaka ipinasara ng DMW. May-ari umaapila. Investigasyon ipagpapatuloy. Mga residente umaalma. Mabahong babuyan daw sa lugar nila. Matagal na raw na problema. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa Pambansang Sumbungan. Bitag Helpdesk. Klase-klase pong mga reklamo nakakaabot na po sa atin. So isa-isa, kung hindi po natin matatapos agad, dito po, Okay, nakikita po natin sa ating social media page, nakaabang po yung aming mga admin. Kung kayo po'y papasok lamang para gagawa po kayo ng inyong pakalat na mga hate messages doon sa dalawang senador na kaapelyido ko, huwag niyo na pong sayangin. Kasi mahahide lang po kayo, madidelete ngayon, simple lang po, sumbong po, reklamo sa ibaba na papabayaan na. Kahapon po kasi inumpisahan natin ang investigasyon patungkol sa isang vocational training center sa Cagayan Valley na si Stepas Integrated Farm and Training Center Incorporated na napasara po ng DMW, Department of Migrant Worker.
And matapos mong akusahan ng illegal recruitment, ang may-ari po ng training center na si Aurelia, kahapon napanood mo nyo, dahil raw sa kanyang pag-iendorso sa kanyang mga trainees na magsasaka daw ng gulay sa isang agency. Hindi raw ito napaalis ng agency na ito, ating Hard-Earned Opportunities Incorporated, mga aplikanteng magsasaka papunta ng Europe. Ngayon, mga boss, lumalabas na bukod pa kay Aurelia, may ahente pa ng agency kung saan ni-refer ang mga aplikanteng magsasaka. Para maintindihan niyo po, kung sakaling nanunod po kayo, mas magandang sundan niyo po ito, para hindi na po kayo nananawa pagdating sa politika. Tingnan po muna natin yung mga hamon ng mga simple, totoong tao na kumbaga pinakikinggan po natin. Huwag na po yung mga politikong puro dakdakero. Wala po tayong sinasanto. Whether kayo po yung nasa gobyerno, nasa Senado, simple lang po, manood na po kayo rito para maintindihan nyo kung anong kahalagahan ng public service. Panoorin, mga boss. Saan ka kumuha ng accreditation mo to be certified na nagtitrain ka doon sa mga farmers natin about seasonal farming, lalo na sa ibang bansa? Accredited Sino po nagbigay ng ang accreditation? TESDA, sir. Farming tong pinag-uusapan, agriculture to eh. This is not skills. Baka dito kung bakit ka pinasara nila because you cannot do that without the first accreditation muna. Saan sila titira? Kanino sila magtatrabaho? Anong farm ang kanilang pupuntahan? May problema na tayo riyan. Talagang ipapasara ka. At may mga magsasakang na biktima, nagreklamo laban sa iyo. May nakita na po akong mali. Trabaho po ng bitag. Iwasan po ang anumang bagay na kung saan malalagay sa alanganin mga magsasaka natin. Kaya po kami, speaking from the heart, ipagtatanggol po namin. Okay, makakausap po natin ngayon sa studio live, may-ari po ng Trading Center, si Aurelia Pares. Magandang umaga sa iyo. Morning po, sir. Good Okay, morning po. maraming salamat at ikay dumating sa amin kahapon. Ikay nasa Cagayan. Opo, sir. Nagbiyahe ka pa, pumunta rito? Para... Yes po, opo. Okay, sige. Ilang oras ang biyahe mo? 14 hours? Anong oras ka umalis doon? 4 o'clock po, sir. 4 o'clock na madaling araw. Hapon, Hapon. opo. Okay. So, okay, sige. Maraming salamat. Well, gusto kong sabihin sa iyo, pick up tayo rong kahapon kung ano nangyari. So, alam mo ba na pinasara yung agency ng mga pinagpasahan mo ng mga trainee nyo, mga magsasaka para sana papunta ng Europe? Tama? Alam mo? Nag-expired po kasi ang license niya. That was December. Alam mo, okay. Opo. Hindi mahalaga. Alam mo kung oo o hindi, okay? Opo. Okay. So, yung pinasahan mo ng mga trainee ninyo, mga magsasaka, iba yung issue mo, Iba yung issue ng pinuntahan ng mga magsasakang trainee ninyo. So, dalawang issue rito. Yung mga magsasakang trainee mo para doon sa mga magsasaka sa ibang bansa. Tama? So, gusto natin makita rito, yung mga magsasaka, pagkatapos ng training sa inyo, na-refer nyo sa, tawag dito, sa kung sino man to, kay Susan Kalimlim, tama? Si Susan Kalimlim ay isang domestic helper, sabi niya kahapon. Yes, sir. So, hindi siya konektado sa agency. Hindi po. So, ano naman yung pinasara ng agency? Ikaw o yung training center mo or yung recruitment agency? Ang DMW, sir, pinasara ang school ko. Pinasara ang school mo. Mhm. Anong daw ang dahilan kung bakit ka pinasara yung school mo? Yung mga nagsumbong po na aplikante po na nagbaback out. Nagba-back out. Opo. Okay. At gusto pong mag-refund. Okay. So nagba-back out na sila tapos gusto nila mag-refund. So ano nangyari? Nabigay mo yung refund? Hindi po sa akin kasi manggagaling ang refund, sir. Manggagaling po sa agency. Pero ang agency, si Susan Kalimlim, di ba? Nasa France siya. Kausap ko kahapon, nasa France eh. Okay, sige. Sandali lang, O sige. Para nakikinig yung si Susan Kalimlim. Susan Kalimlim, magandang umaga sa iyo, ma'am. Okay, hindi niya naman sinabi na sa cellphone. Nakala ko sa telepono eh. Okay, sige. Ma'am Susan Kalimlim, magandang umaga po sa inyo. Hello po. Good morning, sir. Susan, nasa France ka? Opo, sir. Okay, ang trabaho mo, Susan, is ano ka ba? Domestic helper, DH? Opo, sir. Opo. Okay, ang sinasabi po nitong kasama ko ngayon dito sa na si Aurelia
Ikaw raw, pinagpasahan niya itong mga magsasaka na magtatrabaho diyan sa France o sa Europe. Totoo ba yan? Sir, hindi ganun yung, hindi ganun yung way. Nag-ask po siya kung i-ask ko dun sa, sa agency kung may hiring po sila dahil ang agency po noon, sila po kasi ang tumulong sa mga kamag-anak Okay, ko. sandali. Anong agency? Hard-earned po. So, Hard-earned po. So yung hard-earned agency sa Manila, tama? Opo, sir. Opo. So yung hard-earned Ngayon, agency, sandali muna. Yung hard-earned agency sa Malate, tama? Opo. Pinasara sila na hindi na nga expired yung kanilang license. Parang ganun. Yun ba yung nagpaalis sa iyo? Sila po yung nagpalis sa mga kamag-anak ko po. Okay. Ano yung kamag-anak mo? Mga anong trabaho? Nasa po sila. Ano sila? Nasa litanya na po. Hindi, anong trabaho nila? Ba't sila nakaalis? Ano po, factory po. Oh, factory. Okay. Opo, So, sir. paano sila nakaalis? Yung hard-earned din? Opo. Okay. Ikaw nagpaalis sa hard-earned agency sa Manila, tama? Inirefer po doon, so Hindi, kaya po ang siya nagpaalis sa iyo, hard-earned agency, tama? no, hindi po. Ibang Okay, agency po. sandali muna, agency. So, anong kaugnayan mo rito kay Aurelia na itinuturo ka, na-refer daw sa iyo? Magkaibigan po kami. Okay, po siya. okay, sige, magkaibigan kayo. Tatanong ko lamang sa iyo. Bakit, Opo, sir. Aurelia, sabi mo, magkaibigan lang pala kayo. Bakit mo na-refer sa kay Susan Kalimlim? Actually, sir, noong April last year, Hindi, anong, I don't understand. What's the business of Susan Kalimlim sa France as domestic helper na pinasahan mo doon sa mga aplikanteng tinitraining niyo magsasaka para pumunta doon, magtatrabaho sa Europe? Okay, sir. Noong ano po kasi, sir, nag-ask siya na magpa-training sa akin ng Hindi mga nga, aplikante niya. Okay. Aplikante nino? Opo, ni Ma'am Susan, yung mga kamag-anak po niya sa fish processing. Okay, fish processing. Opo. And then, nagtanong ako sa kanya, Kabsat, baka may hiring po kayo, ay may hiring po ang agency about farming. Agency saan? Agency po na hard-earn. Hard-earned. Sa Manila to, ha? Opo. Okay. So, So, okay na sa atin. Ang problema ngayon dito, hindi nakaalis yung mga trainee ninyo na magsasaka. Yes, sir. Based po doon sa nabanggit po ng agency kay Ma'am Susan. Okay, hindi. Ikaw napasara ka rin, di ba? Opo. Anong pangalan ng company mo training? Stepas Integrated Farm and Okay, Training so Center. pinasara ka rin. Yes, sir. Okay. Yung agency na na-refer mo, medyo sarado na rin. Noong April up to December, sir, hindi pa ho sila sarado. April ng ano? 2025. Sarado na sila ngayon eh. Opo. Kailan ito? Ang problema, anong dahilan? Ba't hindi nakasaalis yung mga magsasakang train mo papuntang Europe na seasonal farming? Ano yun? Based po doon sa nabanggit kay Ma'am Susan ng agency, sir, nag-cancel ho yung mga employer na supposed to be Sino mga employer nag-cancel? employer po sa Europe. Sino may sabi niyan? Yun po ang sabi ng agency kay Ma'am Susan. Susan, totoo ba itong sinasabi nitong si Aurelia? Nag-cancel daw? Or ano bang trabaho mo? Di ba DH ka? DH po, pero Oo. nag-a-ask po rin kasi kami kapag, dalawa actually kami po na pag ano po. Sinong dalawa? ina-ask Sinong kayo? Dalawa kayo? ni Ma'am Aurelia, nag-a-ask kami talaga sa agency, kumusta na po yung mga tinutulungan namin, yung mga nirefer namin, baka naman mamaya hindi sila makaalis. Ang sabi po noon, ma'am, nag-cancel. Sabi ko, bakit hindi nyo tinatawagan daw yung mga tao? Sandali. Sinong sinabi mong ma'am nag-cancel? Sinong ma'am? Yung mga RO po. Sinong Yung mga, yung mga RO? staff po ng agency at saka si Anong Ma'am Marijo, agency? yung Anong owner po. agency? Hard earn po. Okay, ganito Si na lang. Ma'am Okay, Marijo ganito na. Susan, I would advise you to stop doing what you're doing right now because you're putting more problem. Baka mamaya, ma-red flag ka, baka mamaya, hindi ka na makakaalis. Baka alam mo naman sa DMV natin, di ba Opo, DMW, opo. hindi ba? Opo, You're now appointed as person of interest sa mga illegal recruitment activities. Kasi wala naman talagang trabaho, nagbo-broker ka na hindi ka naman
employer broker na wala kang karapatan dahil unang-una pagdating sa mga ganyang klaseng itong transaction na to, it's a government to government. Sila ang pupunta sasabihin sa atin ng gobyerno ng France, gobyerno ng kung anumang anong bansa man yan, they will come here and they will tell us exactly kung ano yung nararapat, kung may job order ba, ipapasok muna sa ating gobyerno and then malalaman ng DMW and then may agency hahawak niyan. Di ba ganon? Opo. Problema, wala kang karapatan pumasok sa ganyan. Ayusin mo lang trabaho mo bilang DH. Opo. Kasi pag ganyan ang ginagawa mo, kung patuloy ka sa ganyan ginagawa mo, na lumulutang ng pangalan mo, baka sa susunod, hindi ka na makaalis. Yeah. Alam ko naman po yun. Parang magiging agent ka ngayon ng parang Kaya illegal po recruiter. nagalit po kami sa agency, sir. Bakit ka Sabi ko, nagagalit sa agency? Kausapin mo muna si Susan, nandito nga si Jezebel. Kasi si Aurelia, kausapin mo muna si Aurelia. Kasi kayong dalawang nasasangkot dito eh. Opo, kami yung kawawa. Nag-refer lang po kami dahil sila pong nagsabi na hiring po Okay sila. lang, okay lang, kawawa. Tumanggap ba kayo ng pera? Hindi po. Tumanggap ka ba ng pera? Hindi, sir. So, ni-refer yun doon. Yep. Pero Yes ikaw po. nag-train ka sa mga magsasaka. Yes po. Siguro ganun lang, aiding and abetting ang trabaho mo niyan. Enabling ganitong klaseng estilo. Kung maaari, wag muna kayo sa susunod. Okay, Susan, kaya kita kinakausap. Opo. Matakot ka na, mag-isip-isip ka na, kasi baka bandang huli, hindi ka na makakalis sa susunod, blacklisted ka. Opo. Mahal mo ba ang trabaho mo? Oo naman, sir. Kaya nga sabi ko, Kung gusto mong ito na lang, habang nagpapaliwanag at narinig ka ng DMP, baka ma-blacklist ka. If I were you, back off. I-focus mo lang ang mga ginagawa mo sa pagiging DH. You hear? opo. Do not be involved in this kind of business because it's none of your business to stay in this kind of business because it's not your business. Get it? Opo. Gagali, hindi nyo pwedeng ipasa sa agency. Ang agency sarado, pare-pareho kayo. Alam mo ba, magiging accessory kayo rito? No amount of reasoning, no amount of paliwanag, explaining will save you unless you stop doing this activity. Okay? DHK. Kung gusto mo makatulong, sabihin mo mag-apply kayo sa agency doon. Wag kayong hahawak nito na parang nagbo-broker kayo. Illegal yan eh. You get it? Opo. Opo. Can you stop doing it now para wala nang... Kasi pag may biktima, kayo tinuturo eh. Opo. Opo. Siyempre, nag-stop Okay, na simula po ako. ngayon, can I ask you, pwede ba tigilan nyo na para wala nang problema? Opo. Alright, sige, kung gano'n na, okay na, sige. Ma'am, ako naman pupunta ko sa iyo. Well, paano mo papaliwanag sa mga magsasaka? Tinuturo kayo. Pagkatapos, kung hindi dahil sa inyo, kaya sila nagtitraining dahil mai-refer nyo sila sa agency. Yung agency, sarado. Pinasara din kayo ng agency, ng DMW. Anong ibig sabihin? Accessory kayo doon sa illegal recruitment. You're enabling and abetting. Ano ibig sabihin noon? Kung hindi sa inyo, walang mabibiktima. Kasi yung process ng inyong school, seasonal farming, created a problem, nagkaroon ng problema. So, if I were you, gusto ko lang sabihin, huwag nyo na kasing siguro bago kayo kukuha ng mga tawag dito, ng mga ganitong klaseng, training, i-clear nyo muna. Number 1, sa DMW. Number 2, sa Department of Agriculture. Kasi mga magsasaka natin, they have to be protected. Di ba? Para mag-OFW sila. Wala namang masama kung bigyan natin oportunidad mga magsasaka natin dito. Kung sila ay nakahanda, pupunta ng Europe. Kaya lang sa tamang proseso. Ang proseso, pati yung agency, pinasara. O sige, kakausapin natin dito, Jezebel. Sino ba itong kausap natin dito? Puro cellphone, mga ano na. Bigay nyo nga rito. Si Jinky Rustia. Nakikinig ngayon siya. Welfare officer ng hard-earned. Teka muna. Welfare officer to eh. Pero hard-earned siya eh. Okay? Jinky, are you there? Morning po. Jinky, sarado na ba yung agency niyo?
Tapos, nung May 21 po, gawa po ng mga tao din po ni Aurelia na nagreklamo po kay Senator Raffy. Mhm. So, nirecommend po kami ng DMW na ipa-cancel habang inaayos pa po yung problema ng Hungary po. Hungary. So, Apo. ikaw naman, bago ang lahat, ano? Ako. Saan kayo nakakuha ng mga job order ninyo? Hindi ba government to government pagdating sa mga farmers, ilalabas mo sa ibang bansa? Hindi ba bago makakarating sa inyo, manggagaling muna yan sa DMW para ibaba sa inyo kayo mag-handle ng recruitment? Hindi ba dapat gano'n? Before po kasi sir, dumadaan po muna sa mga agency. So ang boss po namin may marketing Sandali muna. That was before. Are you saying no longer applicable? Hindi na? last year po. Hindi, so ngayon, last year so, po. so okay, let me be clear. So ibig mo sabihin, hindi na valid ngayon the government to government. Gobyerno ng Europe, kung France man yan, o Germany, Hungary man yan, and the Philippine government signing an agreement as regards to Dumadaan po sa DMW sir. Oh, ngayon, Dumadaan ibig kong po. sabihin, kung di allowed pa, nare-respeto yung proseso na yun, tama? Opo, Bakit mo dumadaan po. sinasabi, Meron po kaming job pero order. sandali, pero sinasabi mo is no long, hindi no, dati yun. So, nagbago na ba? Hindi po, yung what I mean sir, sorry sa answer ko po. Bali po kasi dati po is... Sandali, direct na po okay, sa- Jiki. I would warn you to answer carefully because we're live sa IBC TV 13, CLTV 36. I'm not talking to you. I am investigating dito sa mga nangyayari na to. Tandaan, wala akong pakialam doon kay Raffy Tulfo kung pumunta ka sa senador sa amin dito. Hindi ako senador. Wala akong pakialam doon sa dalawa. Nag-iimbestiga na ako dito sa sinasabing possible collusion, abetting and you're also yung ito lang hindi lang enabling and abetting something that's illegal. So nirereklamo ngayon si Aurelia, tinuturo mo si Aurelia, tinuturo kayo. Tapos si Aurelia tinuturo si Susan sa France. Nagtuturoan kayong tatlo eh. Opo. Do you think pag inimbestigahan talaga kayo ng law enforcement, sangkot pareho kayo masasampa ng kaso rito? Mabuti nga kamo, tinanggalan kayo ng lisensya eh. Pero kung mapapatunayan natin dito, criminal, illegal recruitment, hindi lang dapat kayo mapasara, dapat pumasok na rito ang law enforcers eh. Dapat pumasok ng CIDG rito para magiging large-scale human trafficking, if not illegal recruitment. Walang piyansa yan. Are you listening to me now? Yes sir. Bakit Nakikinig po sinabi, yan ba magagawa ng Senado? Sabi Senado, kung kayo tanggapin ni Raffy Tulfo, ipapasara lang kayo. Sa amin, pag pinasara kayo, teka muna, paano yung mga biktima nyo? Sige nga. Opo. Sir, Sa amin paliwanag kasi, po- sandali muna, sa amin dito, may biktima rito. That's a crime. If proven sa korte. Opo. Oh, ngayon, napasara kayo. Ba't kayo napasara? Gawa nga po niyan, nagreklamo daw po yung mga tao, gusto nilang mag-refund. Okay. Sir, may mga migris naman po yung mga yan. Ongoing na po ang migris nila. Kumbaga, hindi lang po Okay, sila sandali. pupunta. So, nakapagbayad na sila, tama? Opo, nakapagbayad. Bakit mahirap i-refund yung bayad na, kumbaga, naloko sila? Dapat, di ba, nararapat ng ibalik? Yes sir, binabalik naman po, pautay-utay po. Kasi po yan sir, yung binayad po nila sa amin, ay binayad din po kay employer po. Para po sa work permit. Sinong employer? Ayun sa Hungary po sir. Bakit? Yung ba yung Hungary, may kontrata ba sa Pilipinas? Government to government? Meron po kami job order po. Sa sandali, dyan ang na job order mo, kung may job order kayo, nag-clear ba sa DMW? Opo, meron po sir. Sigurado meron ka? O po. sandali lang ha? Sa linya ng telepono, si Romelson Abang, Director for Migrant Worker Protection Bureau. Si Romelson Abang. Magandang umaga sa iyo, Romelson Abang. Sir. Yes, good morning, Idol Ben. Magandang umaga po at magandang umaga din po sa ating mga tagapakinig. Attorney Romel Abang, papasalamat na nakalive po tayo sa IBC TV 13, CLTV 36. Siguro naman, kabisado Yes po. niyo po itong kaso na to, ay napasaran niyo naman ata siguro yung DMW, yung ano ba itong hard-earned opportunities incorporated. Medyo kasanga-sanga at marami pong pumunta sa amin at nandito parang nahihirapan sila sa refund. I think this is not just, sabi natin dito, part na administrative na ipapasara lang sila. I find something criminal dito kung bang papatunayan, sir. Ibang usapan yon. They should be accountable for whatever criminal act, if there's anything at all, intentionally, deliberately, diniseed natin, niloko natin yung mga tao rito, sir. What do you think of that?
Yes, Idol, actually yung hard-earned po ay kansilado na po yung license niyan from the DMW dahil nga po sa dami ng mga nagre-reklamo, no? Actually po, during the closure operation ng Estepa Farm, we were able to see different receipts deposited by the victims. Lahat po ng binayaran nila sa Estepa Farm ay nakadeposit po yung pera doon sa hard-earned mismo. Oh, sa Harlan. Sir, kung titingnan lang po natin, ano, I know that this is they're more. I find collusion. I'm sorry, sir. Isa nga dito sa yung sa farm na sabi natin dito si Aurelia nandito sa amin. Don't you think there's more? No, there's more than just shutting them down. Paano po yung mga biktima rito? Ang mga biktima hindi po sila happy doon. Ipapasara lang natin. May pananagutan po rito, hindi ba? Administratively, pinasara ninyo, but criminal, who will do that? Yes, Paano yung large-scale estafa? Ang daming na biktima. Yes, sir. Totoo po yan. Actually po, yung ibang victims ay na-assist na po natin sa pagpa-file ng illegal recruitment case. And we are waiting for the other victims. Ano? Sir, you don't have to wait for the other victim attorney. You can file it right away. Kung medyo Yes, sir. meron na po ng mahigit pong, kung meron na po kayong 10, gusto niyo po, samahan po namin kayo dito at the same time. Papunta na po sa CIDG. Pagdating po rito Yes, sa sir. partner. Large-scale estafa na po ito, sir. Large-scale human Yes, sir. large-scale illegal recruitment. No bail na po yan pag napatunayan, sir. Especially, government arm po kayo. Alam niyo naman po siguro. Administratively, tinanggalan niyo po sila lisensya. What about po yung criminal act? Yes, sir. Nakapag-file na po yung ibang at yung Pero ibang kung ganun, sir, mga ano? victims. Okay, sige. I'm not trying to put you up. Meron pa pong iba. Paano yan? Yes, sir. Pag may mga iba pa, actually, kinokontak din namin yung iba, yung kinukuha namin. yung Siguro, mga sir, ganito, ano? details. Okay, tutulong na po kami sa inyo, sir, ha? Makipagtulungan Yes, po sir. tayo, Yes, sir, sir. para masugpo na po ito, sir. Ang trabaho po ng Bitag Helpdesk Pambansang Sumbungan, gawa rin po ng aming Bitag Media Unlimited Incorporated, sa tulong din po ng aming NGO, IBMI NGO. Kung meron pa pong bagay na mga dapat gawin po natin kung sa batas ang pag-uusapan, if there's any way at all, do you find any oversight, sir, in addition to baka mukhang mahina po ata siguro yung criminal aspect po kung pag-uusapan ay large-scale estafa na po ito, criminal na po ito, Pinasara nyo nga, pero kawawa po yung mga biktima. Yes, sir. Yun nga po, ginagawa natin lahat, sir, para ma-file ng illegal recruitment. Sige, sir. And stop yung mga involved na personalities, ano? Yes, sir. Nakikinig nga ako kanina sa tatlong personalities po dito ang involved. Yung Estepa Farm, yung si Kalinlin, yung nasa abroad, Sa abroad. domestic helper, and yung hard-earned agency po. Ayan, okay. With that, sir, kami po kung ganon, makikipagtulungan po kami. Thank you so much. At least nakuha na po namin yung side po ninyo, sir. Ano? At Yes, sir, yes. I expect na medyo mabilis ang action na magagawa po ng ating yung DMV, sir, para dito sa mga kawawang mga magsasaka, sir. Ha? Yes, sir. We are very open, sir, sa mga Alright. victims. Opo, we will assist them po for free. Kami mo bahala sa mga legal assistance, Sige, sir. finance support, Sige kami po po. lahat. Sige. Thank you so much, sir. Ha? Okay, sige, sir. Welcome po, welcome. Ngayon, ako'y babalik uli sa iyo, Aurelia. Aurelia, alam mo ba kung bakit ka napasara? Yes, sir. Do you understand the gravity ng iyong nagawa rito? Kasi hindi ito madali, mabigat po ito. Gusto ko lang maintindihan kung may discernment po kayo, kung bang naintindihan niyo ba to? May program po kasi ang TESDA, sir, about job linkaging. Wag. Kaya Alam nag-link mo. po kami. Okay, Nag-link alam. po ako. You know what? Hanggang kayo, nagdadahilan pa po kayo You will never change until such time maintindihan mo yung gravity ng ginawa mo. May mga biktima You can keep giving me all the reasons in the world why, but I think it's about time to discern and understand para makapag, self-reflection, self-realization na kawawa po yung mga biktima. Naawa rin po naman ako sa iyo. Maaaring hindi mo alam. Pero pag pinagpipilitan niyo pong mali, pinagpipilitan yung tama kayo,
Nagsabi na po mismo ang DMW, illegal. Nagsabi na po yung sangkot na po kayo, sangkot sa France, si Kalimlim, si Susan, sangkot din itong agency. Pareho kayo rito, masasampa ng kasong kriminal. Pausapin nga natin dito para maintindihan yung gravity. Si Attorney, sino ba? Si Attorney Frederick Lu, nandiyan ba ba? Wala. Nawala. O nasa wala ata. Okay, kung nasa cellphone, bilis. Mga patay-patay itong mga tao ko eh. Okay. Sige, bilis. Okay. Attorney Lu, magandang umaga, Attorney Lu. Good morning po. Hello, Attorney. Hello, yes, good morning. Good morning po. Hindi ko makuha itong ano bang. Kaninang phone to binigay sa akin, di ba? Attorney, good morning. Okay, ganito na lang. Alright, sige. Diretso tayo doon sa magsasaka. Jezebel Lopez. Magandang umaga sa iyo, Jezebel. Good morning po, sir. Jezebel Lopez, kumusta ka naman? Kumusta ang reklamo mo? Ikaw ba'y na-refund? Masama ba ang loob mo? Sige na, sabihin mo sa amin. Wala pa po, sir. Wala kami nakatanggap ni message po sa Sige, kanila. ganito na lang. Gagawa na tayo lahat ng paraan, para sayang na yung usap-usapan. Tama na yung yakyakan, dakdakan. Hindi naman tayo sa Senado, puro dakdak doon mga senador at wala nang nagagawa. Hindi po ako senador, sa Bitag po ako. Action Center po kami. Ibig sabihin, action. Gagawa na kami ng aksyon para nang sa ganon, matulungan kayo at makikipagtulungan na rin siguro dito sa parting to para mapadali. Hindi lang yung mapasara, importante managot at maibigay agad. Kung hindi, kung sa batas, dapat sila maparusahan rin ng batas. Ma'am, ako'y magsasabi sa'yo para matapos na to, diretsahan. At wala tayong patutunguhan dito kung papareho pa rin, panay pa rin ang paliwanag mo, Mismo ang DMW nagsabi, pinasara kayong tatlo. Ikaw at yung agency at mabablocklist yung si Susan. Pangatlo, okay, kung ganyan ang sitwasyon at kung binabatumbo mo lang na parang wala kayong pananagutan, pareho kayo mag-suffer. Tandaan ma'am, tatayo po kami sa mga biktima. So mabuti pa, ayusin nyo ng pare-pareho. Puntahan mo yung agency, sabay ibalik yung pera. Yes, sir. Ikaw, tigilan mo na ang training mo. Walang training sa TESTA pagdating sa mga magsasaka. Sa DA, Department of Agriculture. Pangatlo, sinabi ko na kay Susan Kalimlim, baka sa susunod, hindi siya makakaalis, blacklisted na siya, mahuhuli pa siya rito. Alam mo ibig sabihin ng mga kaso? Large-scale illegal recruitment, staffa, at the same time, hindi lang yan. Kulong yan. Sa dami ng biktima. Baka mamaya, pag na-produce, pabilisan lang namin yung papatay-patay, iika-ika ng mga nasa DMW eh. Parang walang nangyayari. Umaga, patay-patay kung kumilos eh. So, ganun pa man, ganito na nga gawing hahakbang natin, makikiusap ako sa iyo, titigilan mo na ba, makikipagtulungan ka na ba, sasabihin mo na ba doon sa agency, bayaran na natin, or gusto nyong gumulong ang batas at talagang dito sa parte ito, magsasampahan ng kaso, hindi kami naniniwala, pasara-sara lang, tapos magbubukas, close open lang yan eh. So sa iyo, ikaw ba'y titigil na o tutuloy mo pa? Titigil, kaya po ako nandito, sir, para magpatulong na ma-refund Alright, po sige. yung mga ano. Okay, tutulong ka? O then, mas maganda kung makikipagtulong ka. Parang sa ganun, matapos na to. Wala kang choice kundi makipagtulungan dahil ikaw rin ang isa sa mga dahilan kung bakit naloko itong mga magsasaka. Pero hindi naman sa sinasabing naloko ka, hindi ko maintindihan kung sino sa inyo mga involved. Susan, DH, bakit siya nakikipalam dito sa nagbo-broker sa ibang bansa? Wala siyang authority pakipag-broker para sa pamahalaan natin dito. Kasi mga transaksyon tulad ng mga labor from Philippines to ibang bansa sa Europa, it's a government to government. Dadaan muna sa DMV and then ibibigay sa mga agency para yung agency sila magpa-process. Para na sa ganun, ma-monitor. Ang problema, sinabi ng agency na kausap natin, nung araw pa yun. Makikita mo talaga, parang matigas ang ulo. Ayoko sabihin, criminal lang dating nung pagtitingnan natin, parang sinasadya eh. Okay? So makikipagtulungan ka. Yes, sir. Kaya po Very ako good. nandito. Okay, sige, tutulungan ka namin para maayos. In the meantime, pag nakipagtulungan ka, babalik natin yung pera. Yes, sir. Okay?
O sige, Attorney Lou, kausapin natin, mabilisan ka. Siguraduhin mo, gumagana ba? Ching-changwang na naman yung telephone na yan. Okay. Okay, Attorney Lou, magandang umaga sa iyo. Hi, good morning po. Parang Ayun. narinig niyo na po ako. Okay, kanina wala eh. Binigyan ako ng cellphone ng ching-changwang eh. Attorney, narinig mo naman siguro. Action na tayo rito. Ano? What do you think of the case? Parang nakikita nyo. Anong... Well, yeah, ang sa akin sobrang dubious na somebody who's a domestic helper abroad will suddenly parang offer like or recommend certain people for employment there, whereas wala naman talaga siyang kakayanan to do that. It's not supposed to be his or her job to do those things, no? And ang sa akin to parang entice people to undergo some kind of training tapos ika-cancel din naman and make yung training na yon as some kind of prerequisite para maging employable itong mga taong to abroad, parang something is not right with this picture, no? Ang sa akin tama po yung assessment nyo that parang there's something very fishy going on here, no? Kasi bakit nga naman isang tao na domestic helper lang, hindi naman siya, buti sana if yun talaga yung job niya, HR talaga siya or something, na yun talaga yung trabaho niya, hindi eh. So, ang sa akin, since that's the case, and then pagkatapos nun, suspiciously, pagkatapos na mag-undergo ng training at magbayad yung mga kababayan natin, bigla na lang, ika-cancel bigla yung mga job order at tapos nga bigla sila, di ba? I don't think that's fair, di ba? Kasi wala namang capability yung mga itong mga taon to give them the kind of employment that they have been hoping for, no, that they are aspiring for. Ang dapat diyan is that it should be a legitimate recruitment agency registered with the Department of Migrant Workers, no, na dapat sila yung nagko-conduct nitong mga recruitment operations plus screening plus yung referral for training. I think mga kababayan natin maging mas maingat tayo pagdating dun sa pagpili ng mga opportunities na to at yung mga nagsasabing nagpo-provide nitong mga opportunities na to, di ba? Kasi since ngayon na humihingi na ng refund yung mga tao, bigla na lang all of a sudden sinasabi na nako, nandito na yung pera or nandito na yung pera eh. Sino habulin ng mga tao? Nasa na yung pera nila, di ba? But anyway, Attorney, willing naman makipagtulungan daw itong si Aurelia na siya yung nagtitrain sa mga magsasaka and makikipagtulungan ng DMW. Pinatigilan natin si Susan Kalimlim doon sa DH to stop this because other than that, malaking kaso to actually. Napasara na yung agency, involving agency. Oh yeah. And then ito naman si Aurelia, siya nagtitrain, pasapasahan. So willing naman si Aurelia na makikipagtulungan or else nakakasata itong gulungan para mapagsampanan ng kaso. Right. Oh, hindi kasi si Aurelia, kung ang hand niya dito is yung pagte-train ng mga tao, pwede naman siya makipag-ugnayan sa gobyerno at mag-cooperate para to disclose exactly kung paano siya naging involved in all of this. Okay? Now, yung pag-training by itself, hindi naman siya talaga a kind of illegal recruitment, yung pagbihila ng training. Hindi naman eh. Pati siya pinasara. Pati siya pinasara because siguro baka may nakita dun sa DA na part ng medyo hindi certified ng DA, may mga DA technicians to train on seasonal farming. Seasonal farming in the US or in Canada or in Europe is different from seasonal farming sa ating bansa. Yes. And well, yan nga, meron ba siyang DA certification or license na mag-conduct ng training? Test na lang. Diba? Parang wala, Attorney. Kaya parang sinusunod. Yun. So ang sa akin, parang hindi natin pwedeng i-shortcut itong mga bagay na to. Doon sa mga kababayan natin nag-iisip na let's follow what the law says. Okay. Diba? Hindi tayo pwede na nagmamagandang loob tayo, tapos iniisip natin, kikita tayo, na matutulungan natin mga taon to. Kung hindi kayo maalam sa gagawin nyo, huwag nyo na lang gagawin kasi baka mapahamak din kayo. Okay, tama yun, Attorney. With that, Attorney, kami nagpapasalamat kay Kilos na tayo rito. And with that, nakikipagtulong naman sa atin. Maraming salamat sa iyo, Attorney. Ha? Anytime po, Okay. Paring Ben. Have a nice day, everyone. Okay, ganito na lang, Aurelia. Naawa naman ako sa'yo. Mag-usap na lang tayo. I need you to help us para doon sa mga magsasaka. I know, nakikita ko naman pagpunta mo rito,
seryoso. Nagbiyahe ka pa ng 14 hours para makarating lang. Yes, sir. That to me is sincerity. That to me is nandoon yung magandang kalooban mo. Hindi ka namin hinuhusgahan. Sometimes madiin ako magsalita in defense of those little ones. Pero nakikita ko rin naman, baka you got caught in a web na medyo kinakailangan lang na ayusin natin. Ha? Yes, Para sir. nang sa ganun, makikipagtulungan kami para maayos natin. At yung kapakanan ng mga magsasaka na biktima, ang gusto nating ayusin. Okay? Alright ba sa'yo? Usap Yes, tayo sir. sa baba, ha? Opo. Ito po ang nag-iisang pambansang sumbungan. Ito'y pinalakas, pinalawak. Bitag Help Desk, magbabalik. Pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Okay, nagbabalik po ang nag-iisang pambansang sumbungan, Bitag Help Desk. Sa mga nasa social media po natin, huwag nyo na kasing tangkain na paulanan kami. Oo nga, biglang taas din nyo. Parang dami-dami yung pumapasok para paulanan kami ng mga negative comment ninyo. Kamukha ko lang po yung dalawang nasa Senado, hindi po ako yun. May bigote na po ako, hindi na po ako nag-Amerikana. Baka akala ninyo lumipat ako rito. Kung alayunin ninyo, para paulanan kami ng mga kung ano ng mga messages ninyo patungkol doon sa Senado, hindi po ako yung senador. Kung napagkakamalan niyo po ako yung dalawa doon, hindi po ako, malayo po, malayo. Medyo manipis yung mukha, at saka medyo bigote. Si Bitag po to, nag-iisang pambansang sumbungan. Umpisa na. Again. Second, matagal na perwisyo sa mga residente ng Barangay Villa Sur, Medalya Quirino ang mabahong kay amoy ng Golda Farm Piggery na kumakalat sa kanilang lugar. Nagdudulot raw ito ng sakit ng mga residente na apektuhan ng kanilang kalusugan dahil ito raw ay hindi tamang nagde-dispose ng pagtatapon ng kanilang patay at mga biik at kalsada. Naku, Diyos Maria Joseph, kung kumakain po kayo, pasintabi po, biik. Okay. Katabi daw ng National Road residente ng piggery na ito at nasasaksihan mismo ito ng mga residente. Ang kapal naman ng mukha ninyo dyan, kayong baboy talaga kayo mag-ooperate. Ayos kayo, ha? Makilang beses na raw itong inareklamo ng mga residente at nabababaan ng piggery ng resolution for relocation. Anong kailangan ninyo dito? Dapat siguro kayo dyan, puntahan, ha? Mula sa Sangguniang Bayan, lumalaban pa. Pero hanggang ngayon, patuloy pa rin daw ang pag-ooperate nito. 2012 na mag-umpisa raw itong maliit na piggery, unti-unting lumaki. Lumaki rin problema sa komunidad. Mabuti sana kung lumaki ang kanilang negosyo dyan. Pero, taon din ito, nagreklamo ang residente dahil sa perwisyong amoy. Natural, Nasus Maria Joseph. 2023, naglabas ng resolution sa Sangguniang Bayan para sa relocation ng piggery sa loob ng 6 to 12 months. Mula 2012 hanggang kasalukuyan, hindi tumitigil ang pagpapasara ang mga hinaing ng mga residente sa kanilang barangay at munisipyo. Okay. Saan? Barangay Villasur, Medalya, Quirino Province. Ang tigas pala ng ulo niya. Gusto niya makipagsubukan, ha? Gusto niya makipagsubukan? Alamin po ang detalye ng sumbong. Ilang beses na po namin itong inilapit sa barangay, munisipyo, provincial at region, pero wala pong nangyayari. Magandang araw po, lumalapit kami sa Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk upang ireklamo ang mabahong babuyan sa Barangay Villa Hermosa Sur at Poblacion Norte, Medalya Quirino na pagmamay-ari ni Maria Pilar Badungen. Sana po matulungan niyo po kami, Sir Ben Tulfo at Carl Tulfo. Maraming salamat. Ang sumbong, iimbestigahan at aaksyonan sa Pambansang Sumbungan, Bitag Help Desk. Okay. Nabitiw po yung ating social media at sa Facebook at saka sa YouTube, pero tuloy pa rin po tayo sa ating IBC TV 13 and CLTV 36. Mabilisan po ito. Makakausap natin ngayon sa kabilang linya ang mga apektadong residente ng Barangay Villa Sur, Medalya, Quirino Province. Okay, nandiyan na po sila. Ready na po ba? At makikita natin. Ayan. Magandang umaga sa iyo, Leslie Garcia. Good morning. Magandang umaga po, sir. Okay, sige. Nakalive po tayo. Bilisan lang po natin. At medyo, kung sakaling di man natin matatapos to, part 2 tayo dating sa Lunes. So, relax lang po muna tayo. Leslie, ano ba nangyari hanggang ngayon? Matibay pa rin na mayroon ng resolution na mag-relocate na sila, pero simula noon hanggang ngayon, nagiging problema pa rin?
Hindi din po namin alam, sir, kasi first complaint po is 2012. So hanggang ngayon, Complaint. so okay na tayo, nasabi ko na yun, ano? Diretso tayo kasi kinakapos na tayo ng oras. So, anong ginawa ng lokal na pamahalaan, yung DNR, yung MENRO, Municipal Environment and Natural Resources Office, or officer kung sino man yung MENRO, bumibisita ba, tinitingnan ba, or ano bang sinasabi? Kasi sanggunian, lumalaban na ata to, mukhang makapangyarihan tong baboyan na to eh. Yes po, sir. Nakausap ko po yung office ng Menro. Ano Kapag nag-inspect po sila, hindi po sila pinapapasok. Ay, hindi sila pinapapasok ang MENRO? Yes po, sir. Okay, sige. Nandiyan ka lang, ano, kung ganun pala katibay. Dito tayo. Kausapin natin ang munisipyo, yung mayor po, si Remel Tolentino. Magandang umaga po sa iyo, Mayor Tolentino, sir. Good morning. Magandang umaga din po, sir. Okay, sir. Salamat na pagtanggap ng tawag namin. Live po tayo sa IBC TV 13, ganun din po sa CLTV 36 worldwide, sa Bitag Official Channel po tayo. Sir, mukhang nagrareklamo po ang sandamakmak ng Marciudente sa mabahong amoy ng Golda Farm. Ito pang sinasabing piggery. Ano ba to, sir? Parang medyo pati pati sanggunian, I don't know, kung panlalawigan ba to or sa inyo, sanggunian ninyo, parang hindi po kinikilalang kapangyarihan na pagdating ho sa mga patakaran, sir. Yun nga po, sir, kasi maraming reklamo po sa amin na dumating sa opisina po namin. Inadresan po namin, tinatawag po namin ang may-ari po noon. Para po sino pong may-ari, sir? Ano pong company? Si Ninang Maribik Tejada po. Okay. Parang makapangyarihan po ata sila, sir. Parang untouchable kaya, hindi kaya? Hindi naman po siguro, sir. Kaso lang talagang mahirap pong kausapin po sila kung minsan. Well, kapag gano'n na, sir, dapat idulog nyo na po dito pang national para mabigyan ng instructions. Wala pong above the law. Wala pong pwedeng, kumbaga, lumagpas sa sinasabing lakas ng batas po natin, sir. Hindi po ba? Yun nga po, sir, no, nagkipag-ugnayan po kami sa EMB, Environmental Management Bureau, para po makita, ma-inspect po nila yung babuyan po rito sa amin. Yung na-inspect naman, hindi daw po pinapapasok, sir. Ganun daw ang dating, Totoo ba, sir? Nung una, sir, kasi po may ASF, hindi po sila pinapapasok. Sir, tandaan natin dito, sir, kung hindi sila pinapapasok, ba't nag-ooperate pa rin? Kung ayaw nila magpapasok, then tanggalan na po sila, lagyan na po sila ng parang closure by the order of the mayor or by the order of kung sinong gobernador. Simple lang naman po, sir. Papaskil lang naman po yan. Close by the order of. Kasi matagal na po kanilang paglalabag. Pwede po rin gawin po ng BMB, Environmental Management Bureau ninyo, sa pamamagitan ng inyong MENRO dyan, sa tulong po ng munisipyo, legal po ninyo, ipasa nyo na po sa sangguniang panglalawigan. Kami po, sasaluin namin dito kung sino ba talaga. Kung gano'n po katapang po yan, sir, pwede po kami pumunta, bumisita. Medyo matagal na po kami, hindi nakakalabas. Natatenga na po kami sa Manila. Baka kailangan bisitahin na po ito para maimbitahan. O kung sino bang kalang pader na sinasandalan, gigibain po namin, sir. Ano sa Meron palagi? po naman sa agreement po namin, way back, I think 2024 or 2023. Parang gano'n. Na i-relocate na lang po nila para Bakit ba, sir, hindi pa nag-relocate, Mayor? Yun nga po hindi ko alam, sir, kasi po binigyan po ng Sangguniang Bayan noon. So magre-relocate sila, sir, to the extent na parang, ito naman po, sir, to the detriment of the population ninyo, sir, mga... Para win-win solution po sana, sir, para po hindi naman po maperwish yung pagkabuhayan po nila. Sir, nakaabot ba to sa gobernador? Hindi po, sir. Sa EMB po kami Well, siguro, sir, kinakailangan na po rito. Baka maano na po yung Quirino para maabot na yung sangguniang bayan na po. Yung board, ipatawag na po ito. Environmental issue na po ito Para mapatawag yan po, sir, ma-actionan. Kasi kung hindi na po nakukuha sa inyong level sa munisipyo, diretso na po natin sa gobernador. Parang gobernador na po, gagawa ng paraan dyan, masuspinde kung sino man tanggalin yung kanilang lisensya. At yung DNR, ganun po magagawa, i-close na po muna sila kasi matagal na pong binigay sa kanila. Due process was given, enough time. Ganun pa rin po sila, matigas pa rin ng ulo. Oo, sir. Sige po, sir. Kung yun pong suggestion po ninyo, ipapawag po namin sa office at Sangguniang Palalawigan. Siguro, sir. Maraming salamat po, sir. Hindi pa natatapos dito. Baka may part 2 pa po kami.
sa Monday. So, thank you so much. Babalik po kami sa inyo. Si Engineer Divina Camarao, magandang umaga sa iyo. Engineer Divina Pagaraw, nasa cellphone po natin. Harang hindi ito ching-chang-kwang. Okay, Engineer. Okay, Engineer Divina Camarao, good morning. O, magtatanghali na. Good morning, good afternoon, and magandang tanghali na po, sir. Yes po. Okay, anong palagay nyo? Matigas pa rin? Lumalaban pa rin tong sinasabing Golda Farm? Hanggang ngayon? Sir, ano naman, after yung huling inspection natin, Sir, parang inspection yun, pero hindi nilalabag pa rin. Eh, dapat relocated na yan. Ba't nandyan pa? sir, Ganito lang, ma'am. Part 2, kinakailangan po natin, papasok na po kami rito ang BITAG Investigative Team kung kinakailangan. Bibisitahin po namin, kakalampagin po namin, dadalhin po namin sa national. Kung kinakailangan, kahit nagkakagulong Senado, Kongreso, ipapaimbestigahan na po natin. Kunting kinakailangan siguro natin din sa environmental, sa issue ng environment, kung sino man nakaupo dyan, dapat ipakita at imbestigahan na po ito ng malawakan. Ma'am, babalik po kami sa inyo sa Monday, ha? yes po, sir. Apo. Okay, sige. Hindi po natatapos po rito at kung sino naman tong natin, yung kausap nating nakatawag dito. Sino itong kanina kausap natin? Si Leslie. Leslie, hindi pa tayo natatapos dito. Pero may sagot, ha? Leslie, yung complainant, diyan ka lang. Kasi may part 2 pa tayo rito sa Lunes, okay? So, basahin. Okay, Leslie, tatawagan ka namin. Gusto namin matapos na to. Dapat dito, pag napapambansang sumbungan, BITAG Health Test, tigil lahat yan. Hindi po pwedeng tigas sa ulo. Yes, sir. Gagamitin natin yung batas, hindi ako nagsisino-sino. Ang problema, sana nakikinig yung mga Senado at Kongreso at mga kinaukulan kasi ito nangyayari kapag nagbabangay, nagkakagulo eh. Napapabayaan yung mga komunidad ko minsan. Ano yung sagot nito ng Golda Farm? Basahin nga natin sandali kung meron man. Ang sinasabi rito ng sandali, wala namang Golda Farm, wala namang sagot ata eh. Wala pa rin sagot ang Golda Farm. Patuloy pa rin kalang pagiging mabantot at pabaho. Gusto niyo talaga, may mga mabaho pa rin kayo, putok sa buho kayo. Siguro magandang pabanguhin na kayo. Abangan! Ito po, nag-iisang pambansang sumbungan. Okay? Lahat po ng mga reklamo, pag sinumbong, pinakikinggan, sinusuri. And then, ina-imbestigahan, ina-aksyonan. Dahil mas pinalawak, pinalakas ang nag-iisang pambansang sumbungan, BITAG Help Desk. Pambansang Sumbungan, BITAG Help Desk.